Imagine niyo nga mabeshi ang isang wild na sitwasyon kung saan 93 milyong katao ang literal na napanganganalang ng bigla silang lamunin ngang isang walang hanggang kadiliman na tumagal ng 3 napakahahabang buwan. Dito sa Pilipinas, sanay na ang mga beauty natin sa mga pa-brownout at biglang pagkawala ng kuryente, di ba? Isang patak lang ambon, isang malakas na ihip lang nganghin, o kaya may isang palakang tanga na maling tumalon sa transformer ngang meralko. Asahan mo ng boom, patay agad ang ilaw at mag-uumpisa na ang universal na pagrereklamo ng lahat sa social media. Pero teka lang, dahil dito sa kwentong ito na kasalukuyang nag-unfold mismo sa mga sandaling ito, walang kahit isang bagyo ang dumaan para manalasa. Nakatayo pa rin ng buong tatak at may poise ang lahat ng estruktura sa kanilang nga orihinal na kinalalagyan, walang kahit anyong giba ang nga pader, at buong-buo pa rin ang nga kalsada na parang walang nangyari, gayunpaman, ang mismong pulso and sibilisasyon nila ay ganap ng huminto at napastop dance ng malala. Parang nag-brown out lang ng malala sa isang napakalaking siyudad. Pero ang nakakaloka, walang sinuman mula sa gobyerno ang sumasagot sa telepono para ayusin ang linya at magbigay ng update. Ang pinakanakakatawa o mas tamang sabihin na pinakanakakayak na plot twist ng trahedyang ito ay buhay na buhay at nag-operate pa rin ang nga dambuhalang planta ng kuryente ngang bansa. Paano mo nga ba naman papatayin ang kuryente ng isang buong bansa nang hindi mo man lang ginagalaw o binubulabog ang mismong pinakmumulan ng kuryente nila? Simpleng-simple lang pala ang sagot para sa mga feeling henyo ang modernong pakikidigma. Huwag mong sirain ang makina, sirain mo ang magalinya na nagdadala ang kuryente, at hayaan mong ang sarili nilang sistema ang mismong pumatay sa sarili nito sa sobrang stress. Nagsimula ang bonggang kalbaryong ito noong isang malamig na madaling araw ng ika-28 ng Pebrero taong 2026. Ang kanilang pinakamataas na pinuno, isang lalaking 46 na taon nang nakakapit sa pwesto na parang linta at tila walang kahit isang balak magretiro o bumaba man lang sa kapangyarihan, ay bigla na lamang pumanaw sa mundo. Pumanaw ang lolo mo eksakto sa mga sandaling umulan na makametsitsit ng airstrike mula sa pinausanip na pwersa na Amerika at Israel na naupapaulan na lagim. Naiwan tuloy ang 2 milyong mamamayan na walang lider, walang direksyon sa buhay at lalong walang kuryenteng magamit. Nakagulo at nakawindang-windang ang mga nasa ibaba niya dahil walang kahit isang malinaw na plano kung sino ba talaga ang susunod na upo sa trono. Sa loop, kasi NG kirkaltın na taon, nasanay na ang buong bansa na may isang tao lang na nagdedesisyon para sa lahat na bagay sa buhay nila. Mula sa presyo ng gas na binibili nila hanggang sa kung ano ang pwede nilang panorin sa telebisyon tuwing gabi, kaya nang biglang mawala ang isang taong ito, nakunahan ang mga uhaw, sa power na politiko, sa pag-agawan sa pwesto imbes, na unahin ang kapakanan ng 93 milyong taong nakuumpisa ng magpanik at mag-freak out sa gitna ng kadiliman. Habang nakakagulo, ang nga nag-ambisyong pumalit sa taas na parang mga asong nag-agawan sa buto, tuloy-tuloy naman ang pagbagsak ng makakaibang sandata mula sa himpapawid na tuluyang nagpabagsak sa natitirang katatagan ng kanilang lipunan. Dito napapasok sa eksena ang tinatawag nilang CBU 94 o ang mas kilala sa nakakatakot nitong palayaw na black bomb na parang pangkontrabida sa pelikula. Ang bombang ito ay hindi yung tipikal na pampasabog na nakikita natin sa mga action movies na nagiging isang malaking bola na apoy at nag-iwan ng isang dambuhalang butas sa lupa. Kapag sumabog ang JBU-200 sa himpapawid, naglalabas ito ng milyon-milyong carbon fibers na parang confetti. Ang mga hiblang ito ay mas manipis pa sa isang hiblangang buhok ng tao at bumabagsak sila mula sa langit na tila isang dambuhalang sapot nga gagamba na tahimik na bumabalot sa buong sistemang transmission ng kuryente nila. Dahil ang carbon fiber ay isang material na sobrang taas ng conductivity, pagbagsak nito sa mga critical na bahaging grid at mga transformer, automatic na nagdudulot ito ng malawakang short circuit na nakakaloka. Para hindi masunog ang buong sistema at maiwasan ang total disaster,
Walang magagawa ang pambansang grid kundi patayin ang sarili nito bilang isang mekanismong kaligtasan, parang nak-shutdown lang laptop. Ito ay isang literal na obra maestra ngang sabotahe na gumagamit ng basic na pisika upang talunin ang kalaban ng hindi nakpapawis. Isang sandata ito na hindi pumapatay ng direkta, pero may kakayahang ibalik ang isang modernong bansa sa pre-industrial na panahon ng walang kahirap-hirap, parang neck-time travel pabalik sa sinaunang panahon. Sa isang iglap lang, ang bilyon-bilyong dolyar na infrastruktura ng bansa ay tinalo ng mahiblang parang sinulit lamang na nabibili sa palengke. Ilarawan mo ang pambansang grid ng kuryente bilang mismong katawan ng isang tao. Buhay at tumitibok pa rin ng malakas ang puso na siyang kumakatawan sa mga planta ng kuryente na ready to go. Pero ang buong network ng gadaluyang dugo, yung linya ng transmission na nagpapakalat ng kuryente sa bawat sulok ng bansa, ay biglaang nabarahan na parang na high blood. Nahuhulok ang katawan sa isang estado ang clinical death, hindi dahil sira ang puso, kundi dahil paralisado ang pamamahagi ng dugo. Kasim nga besh, ang geopolitics ay isang malamig at walang pusong kalkulasyon ng negosyo, walang personalan, pra-pra lang. Kung sasabugin mo ang isang naglalakihang planta ng kuryente, aabutin ka ng maraming taon at bilyon-bilyong dolyar para itayo ulit ito sakaling magbago ang pamahalaan at maging friends na kayo ulit. Ngunit ang paglilinis ng mga manipis na carbon fiber gamit ang mga vacuum at pagpapalit ng mga maliliit na bahagi ay maaring gawin sa mas maikling panahon kapag tapos na ang inyong tunggalian at nakayos na. Itinago lang ne kalaban ang susi sa pag-asa at kuryente, tahimik na naghihintay na may isang bagong politiko na mas madaling utusan at maging tuta nila ang upo sa kapangyarihan upang muling buksan ang mga pinto ng sibilisasyon. Pero bago pa man tuluyang mamatay ang nga ilaw at mabalot ng nakatakot na dilim ang bansa, nasa bingit na talaga ng kamatayan ang kanilang ekonomiya. Umabot sa isang napakabalif na antas na kailangan mong 1,750 Riyal para lang makabili ngang isang solong dolyar nga Amerika, isipin mo yon. Ang maordinaryong mamamayan ay napipilitang magbitbit ng isang malaking sako na punong prahinde para bumili ng isang bagong sasakyan o mag-down payment sa pangarap nilang bahay, kundi para lang makabili ng isang pirasong tinapay at isang botengang inuming tubig para hindi sila mamatay sa gutom. Ang mga pinahirapang ipon ng mga tao sa bangko sa loob ng 10, 20 o 30 taon ng pakayot ay naglahong parang bulan na parang naskam sila ng universe. Yung perang pambili sana ng bahay noong nakaraang taon, ngayon ay pambili na lang 1 kilong bigas at 2 latang sardinas para pantawid gutom. Kaya noong biglang nawalan ang kuryente, para bang hinugot na ng tuluyan ang life support tube ang isang pasyenteng critical na nakaratay sa intensive care unit. Namatay ang mga ATM kaya walang maka-withdraw, hindi gumagana ang buong banking network at dahil walang kuryente, naklaw ang lahat na elektronikong transaksyon sa loop na hisang mahtamah na parang natanosnap. Walang kuryente para paandarin ang mga ventilator, kaya napilitan ang mga kawawang nurse na magpam nga oxygen ng mano-mano sa loop ngang 24 oras para lang buhayin ang mga naghihingalong pasyente. Ang mga incubator para sa mga bagong silang nasanggol ay unti-unting lumami na sobrang nakakadurok ng puso. Ang isang simpleng paracetamol na pampababang lagnat ay nakakahalaga ng 500 Riyal, daig pa ang presyong ginto. Sa mga pamilihan naman, ang matao ay napilitang bumalik sa sinaunang sistemang barter dahil wala nangang kwenta ang pera nila. Nagpapalitan na lamang ang mataong isang buhay na manok para sa isang pack ng battery o kaya ay 1 kilong kamatis para sa isang maliit na kandila para may ilaw sila sa gabi. Ang init sa rehiyon ay umaabot sa nakakapasong 40 degrees, ngunit walang kahit isang electric fan ang umaandar para magbigay ng ginhawa. Napilitan ang mga mamamayan na maglakad ng 5 kilometro araw-araw para lang makahanap ng malinis na tubig na may inom. Dahil patay na rin ang mga water pump nga siyudad at walang tulo ang mga gripo, itinaya nila ang kanilang pinakahuling alas at isinara ang Strait of Hormuz, isang napakaliit ngunit napakahalagang daanan sa karagatan na dinadaanan ngang malaking porsyentong langis sa buong mundo. Ang matapang unit na kakabaliw na hakbang na ito ay nagdulot ng pagbagsak ng maritime traffic ng 94%, kaya literal na ghost town na ang dagat. Pinatawan sila ng gobyerno ng isang napakataas na toll fee na umaabot sa
10 milyong dolyar na katumbas ng isang nakakalulang kalahating bilyong piso, bawat isang barko. Akala mo naman may pa VIP lounge. Tahasan nilang idineklara na hindi sila tatanggap any USD bilang bayad. Tumatanggap lamang sila ng bayad sa anyo and cryptocurrency tulad ng Bitcoin o kaya ay Chinese Yuan. Very modern na mas scammer ang atake. Nagsimulang magpaputok ng mga missile ng walang malinaw na direksyon patungo sa mga kalapit na bansa, parang mga lasing na nagwawala sa kanto. Isang maling paniniwala at hinala na ang mabansang ito daw ay nakukupkop at nagtatago nga puwersang militar nga Amerika sa kanilang mga teritoryo, hindi ang mga general at politikong duwag na nakatago sa mga ligtas at air-conditioned na underground bunker nila. May isang Indian national na nagtatrabaho lang ng marangal sa isang planta ng kuryente sa Kuwait ang nasawi ng tamaan ito ng missile nila. Sa isang kalunos-lunos na insidente, ilang inosenteng kababayan ang namatay sa lupnang isang hair salon na dapat sana ay lugar ng pagpapaganda at kismisan. Itinuring nilang pinakamapanganib na sandata ang kakayahan nga tao na i-record ang paghihirap, kawalan ng katarungan at pagbagsak ng lipunan para i-post sa social media. 93 milyong katao o 93 milyon kung isusulat natin para mas ramdam ang sabay-sabay na ikinulong sa isang digital na kadiliman na walang ekses sa memes o balita. Tinatayang milyon-milyong dolyar o halos 20 bilyong piso araw-araw ang nawawalang kita at nasusunok na halaga araw-araw dahil sa pagkaparalisa and komunikasyon at negosyo. Nagkaroon ng isang malaking operasyon ng pagpupuslit kung saan nakapasok ang humigit kumulang 50,000 sterling terminal sa loop, embansa na parang mas mughal na sapatos. Hihit 50,000 katao pa ang inaresto at ikinulong sa mga seldang masikip at hindi makataw na dahil pa ang lata na sardinas. Si Muhammad Galibaf, ang sikat na speaker ng parliamen na walang pagod na sumisiga sa telebisyon at nangangakong dudurugin ang Amerika na parang action star, ay may iba palang hidden agenda. Ang lalaking ito na nakukunwaring bayaningang masa at tagapagligtas ay siya palang lihim na strategic partner na tahimik na nakikipagnegosasyon sa Washington habang nakatalikot ang lahat hanggang sa mismong araw na ito. 93 milyong katao ang patuloy na nakaupo sa dilim, pinapanood ang pagguho ang kanilang bansa habang hinihintay kung kaninong nga kamay mapupunta ang pagmamayari ng kanilang kinabukasan.